Itim na Nazareno, Poong Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno o ang Black Nazarene. Maraming katawagan pero iisa lang ang tinutukoy natin, ang poon sa loob ng Quiapo Church. Ang itim na Nazareno ay isa sa pinakasikat na imahe sa Katolisismo ng bansa, bukod sa Immaculada Concepcion at sa Santo Niño. Pero bakit ba siya kulay itim? Bakit dalawang itim na Nazareno sa Maynila? Nasaan yung isa pang Nazareno? Bakit siya pinaparada tuwing January 9? At bakit sobrang sikat niya? Halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa Kultura at Kasaysayan. Bago natin hanapin ang nawawalang Nazareno, alamin na muna natin ang kasaysayan ng itim na Nazareno. Kadalasan naniniwala tayo sa kwento na ang itim na Nazareno ay hindi nasira sa isang barkong nasusunog habang papunta rito sa Pilipinas. Mula Mexico, 400 years na ang nakakalipas. Ngunit ito'y na-debunk ni Monsignor Sabino Benco Jr. mula sa Loyola School of Theology ng Ateneo de Manila University, Benco, at napatunayan na ang kahoy na ginamit ay maitim talaga. Ang punong ginamit ay ang mesquite na sagana sa Mexico. Katulad ito ng kamagong natin na maitim talaga ang kulay ng kahoy. Katulad ito ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje o Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City sa Rizal. Maaring ginawa rin ito ng isang Aztec na sculptor na hindi na natin malalaman ang kanyang pangalan at hinango niya sa kulay nilang mga Aztecs ng Mexico. Ang simbahan ng Quiapo ay nagbigay din ng isa pang paliwanag kung bakit kulay itim ito. Isa raw na common practice sa Europa noon na kulayan ng itim ang mga estatwa ng mga santo. Hinango nila ito mula sa Letters to the Philippians ni St. Paul na si Jesus, though he was in the form of God, did not deem equality with God something to be grasped, but rather took the form of a slave, being born in the likeness of men. Paano naman nakarating ang itim na Nazareno sa Maynila? Nakarating siya sa Maynila, ngunit yung eksaktong petsa ay hindi tiyak. Ayon sa church historian at UP professor na si Professor Emmanuel Luis A. Romanillos, walang nabanggit na petsa ang mga Recoletos kung kailan na idala sa Pilipinas ang itim na Nazareno. Ayon naman sa dating rektor ng simbahan ng Quiapo na si Jose Abriol, malamang nakasama ng mga Agustinong Recoleto ang itim na Nazareno noong dumating sila dito noong 1606. Ngunit hindi tiyak yung eksaktong petsa pa rin. Kailangan pa rin na mas malalim na pag-aaral yung eksaktong taon at petsa kung kailan siya dumating. Kung susundin natin ang paniniwala na dumating ito sa Pilipinas noong 1606, dinala daw ito ng 10 pari, 3 brothers na mga Recoletos. Mula sa Mexico ay nagtungo sila sa Pilipinas at nakarating sila dito sa Maynila noong May 31, 1606. Una raw itong inilagay sa simbahan ng San Juan de Bautista de Bagumbayan, sa Luneta o sa kasalukuyang Rizal Park. Dahil sa madaming deboto, inilipat ang itim na Nazareno sa mas malaking simbahan ng San Nicolas de Tolentino o Recoletos Church sa loob ng Intramuros sa taong 1608. Ang simbahan ng San Juan de Bautista de Bagumbayan ay masisira noong pananakop ng mga British. May marker ito kung saan dati nakatayo malapit sa kalye ng Maria Orosa at Padre Burgos. Ito'y matatagpuan sa labas ng Intramuros. Ayon sa kwento o oral tradition, sa loob ng dating simbahan ng San Nicolas de Tolentino, inilagay ang orihinal na poon na Nazareno sa lateral chapel o sa retablo menor sa mga larawan. Sa loob din ng simbahan nakalagay ang isa pang Nazareno na nakalagay sa sacristy o sakristia. Ang sacristy o sakristia ay isang kwarto kung saan naghahanda ang mga pare para sa misa. Dito rin nakalagay ang iba't ibang kasuotan ng mga pare at mga bagay na gagamitin sa misa. May pagkakaiba ang dalawang Nazareno. Ang Nazareno na sa altar, nakikilalanin bilang Nazareno ng mayaman, ay bahagyang nakatingin sa gilid. Habang ang Nazareno na nasa sakristia ay kikilalanin bilang Nazareno ng mahirap. Ito yung nakaharap at ito yung nasa simbahan ng Quiapo. Disclaimer: ang pangalan ay binigay sa dalawang Nazareno ay binigay lamang ng mga tao at hindi opisyal na pangalan na binigay ng simbahang Katolika. Hindi rin natin tiyak kung kailan nabuo o binuo yung Nazareno sa sakristia ng San Nicolas de Tolentino, nakalauna na ililipat sa simbahan ng Quiapo.
January 9, 1787, inilipat ng Nazareno sa sakristia sa San Juan de Bautista Parish sa Quiapo o mas kilala bilang Quiapo Church sa utos ng Archbishop ng Maynila na si Basilio Sancho de Santas Justa y Rufina matapos humiling ang ilang mga deboto. Mas sisikat pa ang Nazareno kaysa sa patron ng Quiapo na si San Juan de Bautista o si St. John the Baptist. Ayon sa ibang sources, ito'y para mabawasan ng mga deboto sa Intramuros at iwasan ang pagkasira ng poon sa Intramuros. Ang paglipat ang tinatawag na traslasyon o transfer sa Ingles at ito'y pinagdiriwang tuwing January 9. Sa madaling salita, ang traslasyon ay ang pag-alala sa paglipat ng Nazareno mula sa Intramuros patungong Quiapo. Bakit tinawag na Nazareno ng mahirap at Nazareno ng mayaman ang dalawang Nazareno? Para sila nagkabuo ng nicknames. Simulan natin sa Nazareno ng mayaman. Tinawag ito dahil sa ganda ng poon, tsaka syempre mga praile, miyembro ng Confradria de Jesus Nazareno at pili mga grupo lamang ang pwedeng sumabay sa Nazareno. At syempre siya ay nasa Intramuros o lugar ito ng mga elite o ng mga mayayaman. Habang ang Nazareno ng mahirap ay mas simple ang itsura at maraming nakakalapit dito. Mahirap ba yung Quiapo noon? Kanaunan titira ng mga mayayaman ang Quiapo. Balik tayo ulit sa Nazareno. Nagkaroon ng mga tagasunod mula sa masa ang Nazareno sa Quiapo matapos itong ilipat. Habang ang poon naman sa Intramuros ay nandun pa rin ang mga taga-subaybay. Pareha sa pinupuntahan ng dalawang poon tuwing Biyernes. Tandaan, ang Nazareno sa Intramuros ay tuwing Palm Sunday o Domingo de Ramos inilalabas. Habang ang Nazareno sa Quiapo, ito yung may traslasyon. Nasa naman ang Nazareno sa Intramuros? Sa mga huling buwan ng World War II o noong 1945, isa sa mga nasira sa Battle of Manila o Liberation of Manila ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ilan sa mga pinaparadang imahen tuwing Palm Sunday at kasama doon ang poong Nazareno o yung Nazareno ng mga mayayaman. Ang Nazareno sa Quiapo naman ay nakaligtas matapos ito itago sa bahay ng mga Nakpil Bautista. At ang simbahan ng Quiapo din ay nakaligtas sa bombahan na naganap noong 1945. May pagkakaiba ba ang traslasyon noon at ngayon? Malaki na rin ang pinagbago nito at pinagkaiba nito mula noon. Una makikita natin sa mga painting at litrato noong panahon ng Kastila at Amerikano, napaka-solemn ng event. Nang matapos ang World War II, ay nakita na natin ang pagdagsa at dahan-dahang pagdami ng mga tao. Nagbago na rin ang ruta nito. Dati, iniikot lamang ito sa paligid lang ng Quiapo o sa distrito ng Quiapo. Ngunit noong taong 2007, sinimulan na ito sa Quirino Grandstand para sa pahalik. At sa sinasabing unang pinaglagakan nito, ang simbahan ng San Juan de Bautista. Simula niyan, humaba na ang prosesyon at inaabot na ng higit 22 hours, yung pinakamatagal. Ang dungaw ay sinasagawa sa simbahan ng San Sebastian sa Quiapo rin, kung saan inilalabas ang imahe ng Our Lady of Mount Carmel. Ito ay pagbati lamang at hindi biblical reenactment. Ayon sa Pintakasi, hindi tiyak ang pinagmulan ng dungaw dahil sa kakulangan ng dokumento, ngunit itinigil lamang ito noong early 1900s at muling ibinalik lamang noong 2014. Isa pa ay ang sungaw na ginagawa naman sa Jones Bridge. Sabi nga ni Reverend Father Jeremiah Adviento, ito ay nagmula sa subaybay at dungaw ng inang nagdadalamhati sa anak na nagpapakasakit. At ito ay nagpapakita sa atin na sa pagdadalamhati ng anak, nandun yung ina na nagsusubaybay. Hindi nang iiwan ang ina. At ito ay nagpapahayag sa atin sa mga dalamhati natin sa buhay, sa mga hirap natin sa buhay, nandun yung ina natin na hindi tayo pababayaan. Bago lamang itong sungaw at opisyal lamang na sinama sa traslasyon noong taong 2018. Isa pa ay ang pagtatagpo ng Nuestra Señora del Pilar de Manila at ang Nazareno sa Santa Cruz Church na nagsimula lamang noong 2016 nung nabago yung ruta. At ang bisita sa Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de Manila sa St. Vincent de Paul Parish sa San Marcelino Street noong taong 2020. Dahil din ito sa pagbabago din ng ruta, nadagdag lamang ito dahil sa pagsasara ng Jones Bridge. Noong 1990s, inatasan si Jenner Maglaki ng Archdiocese ng Maynila na bumuo ng kopya ng Nazareno dahil sa takot na ito ay masira din. Ang original na ulo ay kasama ng replika na katawan at nakalagay ito sa altar ng Quiapo Church.
habang ang replika ng ulo at orihinal na katawan ay yung pinaparada tuwing January 9 sa traslasyon. Bakit natin pinupunasan ang Nazareno? Isa sa mga tanong ng mga tao kung bakit pinupunasan ng panyo ang Nazareno at sinasabing nakakagaling daw ito ng mga sakit. Ayon sa seminar na sinalian na pinamunuan ni Professor Xiao Chua, ang mga sinaunang Pilipino ay may tradisyon ng pagpapahid sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay upang maipasa sa kanila ang gahum o yung lakas at talento ng mga patay. Masasabi natin na itong tradisyon na ito sa Nazareno ay pasok sa sinasabi nating folk Catholicism. Ang folk Catholicism sa Pilipinas ay ang pagsasama ng pre-colonial o yung mga tradisyon natin na bago dumating ang mga Espanyol sa Katolisismo. Tayo lang ba'y may folk Catholicism? Hindi. Dahil kahit ang Mexico, Espanya at mismong Italy ay may mga sinaunang tradisyon na hinaluan lamang ng Katolisismo. Bakit naman ginagawa ng mga deboto ang mga paglalakad na iyan? Ito ay isang halimbawa ng panata o vow. Katulad na lang ng ginagawa natin o ginagawa ng ibang tao sa Semana Santa o Holy Week. Ang panata o vow ay pasasalamat sa hiling na natupad o yung iba, humihiling na matupad ang kanilang mga panalangin. Sa kanilang paniniwala, ang pagpupuna sa poong Nazareno, pagsakay at pag-akyat sa andas at ang paghila sa andas ay paniniwala na makakamit o matutupad nila ang kanilang mga pangarap o panalangin. Isa pa sa mga ginagawang panata ng mga deboto ay ang paglalakad na nakapaa na sumisimbolo sa paglalakad ni Kristo na dala niya ang kanyang krus patungong Golgota. Bakit malalim pa rin ang pananampalataya ng mga Pilipino sa Nazareno? Ayon kay Professor Xiao Chua, may kinalaman raw ang kulay ng Nazareno rito. Imagine, isang Kristo na kakulay natin, isang Kristo na nagpapasa ng krus, at isang Kristo na nasa kahirapan na katulad natin, at isang Panginoon na nakakaunawa ng paghihirap ng tao. Kahit ang mga revolusyonaryo ay kumukuha ng lakas sa buhay ng Nazareno na inaawit nila tuwing mahal na araw ayon sa libro ni Reynaldo Ileto na Pasyon at Revolusyon. Nakita din natin ang kwento ng bayan kay Kristo mula sa nabuhay, namatay at nabuhay muli. Ang bayang malaya na sinakop at inapi ay lalaya muli, liwanag, dilim at liwanag. Ano naman ang Cofradía de Jesus Nazareno at Hijos del Nazareno? Ang Cofradía de Jesus Nazareno ay nabuo noong 1621 at nakilala sa debosyon nila sa Itim na Nazareno. Ang debosyon sa Itim na Nazareno ay kinilala ni Pope Innocent X noong April 20, 1650. Ang Hijos del Nazareno naman ay binuo upang pangalagaan ang poong Nazareno sa bago magsimula, habang at sa pagtatapos ng prosesyon. Tandaan, ang tunay na pag-alala kay Kristo ay hindi lamang sa salita at sa gawa ng mga panata, kundi sa pagsasabuhay ng mga tinuro niya na maging mabuti ka sa kapwa mo sa araw-araw. Dito nagtatapos ang ating maikli na medyo mahaba na kasaysayan ng Nazareno. Alam ko marami pang hindi natalakay at dapat balikan. Babalikan natin yan sa mga susunod pa na pagkakataon. Tandaan, magkakaiba man tayo ng paniniwala, mahalaga pa rin ang respeto. Dahil sa respeto makakamit natin ang tunay na kapayapaan at isabuhay natin ang mga turo ni Kristo.